Pagkatapos ay tinanong ni Minghi ang higanting babae kung siya ba ang rank siyam na calamity. Ang goddess ay lumiit hanggang maging kasing laki ni Minghi, at sinabi sa kanya na minamaliit siya nito, at ipinagmalaki na siya ay hindi bababa sa rank 11. Habang lumulutang pa rin sa ere, tinanong niya ang goddess kung talaga bang dumating siya upang sirain ang sangkatauhan. Sinagot siya ng goddess na tama ang sinabi ng doktor, na ang universe ay nakararamdam na ng pagkabalisa dahil sa labis na kasakiman ng sangkatauhan. Umupo si Minghi sa hagdan at sinabi sa goddess na lalo niyang hindi siya papayagang magpatuloy. Nagalit ang goddess at tinawag siyang mapanlinlang, nagpaalalang binigyan niya si Minghi ng superpower na uri ng lakas, at pinayagan siyang magsanay sa kanyang dimensyong meditasyon habang nasa koma ito ng isang buong taon kaya't natalo niya ang mutant na doktor. Ngunit tinutulan ni Minghi, sinabi niyang pareho sila ng katawan kaya kung siya ay mamatay, mamamatay din ang goddess. Hindi ito maitanggi ng goddess, at binatikos na lang niya ang mahina niyang katawan at tinawag itong hindi karapat-dapat. Inalala ni Minghi ang mga sinabi ni General Lee, na ang kanilang unang likas na pag-uugali ay pumatay, at itinuro na ang kanya ay mabuhay dahil pinili niyang ibahagi ang katawan ng isang mahina upang mabuhay. Nainsulto ang goddess at sinabihan si Minghi na huwag siyang ikumpara sa mga mababang nilalang na salot dahil siya ay isang goddess. Lumapit siya sa kanyang mukha at sinabing hindi madaling makahanap ng angkop na host, at napakatagal bago mag-adjust ang katawan sa pagsasanib. Tumagal si Minghi ng 1 taon para mag-adjust, ngunit hindi natinag si Minghi at sinabi lang niya na ang pagbibigay ng superpowers ay katumbas ng kabayaran sa pagpapakoma sa kanya. Sumuko ang goddess sa argumento at tinabig si Minghi, sinasabing maninarehan silang may kapayapaan mula ngayon. Sinabi ni Minghi na ang likas na ugali ng goddess ay katulad ng unang likas na ugali ng sangkatauhan na mabuhay sa lupa. Tinanong siya ng goddess kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niyang hindi talaga alam ng goddess ang katotohanan tungkol sa universe, at sumusunod lang siya sa isang uri ng kalooban. Inalok siya ni Minghi na dalhin siya sa paligid ng mundo upang ipakita ang magandang bahagi nito, at baka mabago niya ang kanyang isipan. Iniabot niya ang kamay sa goddess na nag-iisip tungkol sa alok. Ngunit sinampal ng goddess ang kanyang kamay at sinabing magkakaayos lang sila kung magsasanay siya ng mas mabuti para sa kanya, dahil muntik na siyang mamatay sa isang pseudo-leader na nilalang, at ayaw niyang mamatay kasama niya. Sabik na tinitignan ng goddess ang kanyang system screen at sinabing gagawa siya ng malalakas na kalaban para sanayin siya, ngunit humiga lang si Minghi sa lupa at bumantong hininga, sinabing pagod na siya at kailangan ng pahinga. Pumikit siya at sinabing hindi niya kayang mag-meditate, pagkatapos ay nagising siya sa realidad. Hawak ang kamay sa dibdib, iniisip ang nuclear bomb sa loob ng kanyang katawan, at kung gaano kahirap hulaan ang mga magiging epekto kung sasabihin niya ito sa iba. Tumingin siya sa labas ng bintana at naisip na baka kaya niyang baguhin ang goddess at malutas ang rank siyam na calamity, ngunit mas mabuti siguro na magkaayos muna sila. Maraming mga reporter ang nagtipon sa pasukan ng ospital kung saan na-discharge si Minghi. Lahat sila ay nais makita ang batang bayani na naglutas ng problema sa mutant at makapanayam siya. Lumabas si Minghi sa ospital na nakasuot ng mask, at agad siyang nilapitan ng mga reporter, hinihiling na alisin ang kanyang mask at magsalita para makilala siya ng mga manunood. Pinilit nila siyang magsalita, na lubhang ikinagulat ni Minghi. Pumikit siya para huminahon, at sinabi sa mga reporter na gusto lang niyang protektahan ang mga mahal niya. Sinabi niyang ang mga opisyal at institusyon ang mga pangunahing puwersa sa pag-aalis ng mutant creatures. Si Lin Yuyu, at ang mga kaklase niya na nanunood ng kanyang interview ay masaya, at lahat sila ay sumang-ayon ng sinabi ni Minghi na lahat ng tumulong ay mga bayani, at silang lahat ay bayani ng lungsod ng Lanyang. Isa sa kanila si Luo Kaishuan, na nakaluhod sa harap ng mga libingan ng kanyang mga kaibigan na sina Huang Feng at Xiaolan, sinasabing ang kanilang grupo ay mga bayani ng lungsod. Sa park, napagtanto ni Minghi na mas mabuti na huwag na siyang lumabas sa publiko dahil baka mahuli siya at dalhin sa laboratorio para siyasatin. Ngunit masaya siyang tumingin sa kanyang bank account dahil mayaman na siya ngayon at makakapagpahinga na rin ang kanyang ate. Lumapit siya sa kanyang ate na nagtatrabaho sa isang ice cream stand, at nagulat ito sa kanya. Naisip niyang mabuti na lang at sinabi niya kay Nurse Song na huwag ipaalam sa kanyang ate ang tungkol sa kanyang pagkakaospital para hindi ito mag-alala.
Buong pagmamalaki niyang sinabi sa ate niya na binigyan siya ng opisyal ng malaking halaga bilang gantimpala sa kanyang katapangan at nais niyang mag-relax ito at ilabas siya para kumain. Ngunit tumanggi ang kanyang ate dahil kailangan niyang maubos ang lahat ng ice cream ngayong araw, at gusto rin niyang mag-ipon para sa hinaharap. Tumayo siya sa tabi nito sa ice cream stand na may malaking ngiti sa mukha at nag-alok na tulungan siyang magbenta ng ice cream para makakain silang magkasama. Ang ate niya ay pabirong tinanong siya kung bakit sinasayang niya ang oras niya imbes na mag-aral para sa pagsusulit sa susunod na taon. Sinabi rin nito na dapat niyang tularan ang bayani na humarap sa problema ng mutant sa lanyang at gawing inspirasyon. Naniniwala siyang makakapasa si Ming-Hi sa pagsusulit ng Superhuman Institute sa susunod na taon, kung magpapatuloy ito sa pagsisikap. Kanyang kinamot ang likod ng kanyang ulo at nagdahilan na sabi ng doktor kailangan niya ng sariwang hangin kaya't dumaan siya para tumulong. Sumigaw siya na nagbebenta sila ng lahat ng flavor ng ice cream para makahikayat ng mas maraming customer habang inaalagaan ng kanyang ate ang mga lumalapit sa stand. Samantala, si Commander Luo Lin ay nakamasid kay Ming-Hi mula sa malayo, at naisip na hangal siya dahil tinanggihan niya ang atensyon ng media at ang spotlight ng buong lungsod para tumulong sa kanyang ate. Ngunit naisip din ni Luo Lin na nagpakita si Ming-Hi ng pagiging matino. Habang pinapanood niya ito, tinawagan niya si Ming-Hi para pag-usapan ang alok na sumali sa kanilang opisyal na Superhuman Organization, at tinanong kung napag-isipan na ba niya ito. Sinabi ni Ming-Hi na napag-isipan niya ito at matagal nang nagtatrabaho ang kanyang ate para siya ay makapag-aral. Gusto ng kanyang ate na makapasok siya sa Superhuman Institute kaya't plano niyang mag-aral at sumali sa espesyal na recruitment program nito, ngunit sinabi niyang mag-a-apply siya sa kanila pag nakapagtapos siya. Sumagot si Luo Lin na naiintindihan niya ito dahil bata pa si Ming-Hi. Ipinaliwanag niya na may espesyal na departamento ang kanilang organisasyon na tinatawag na Dragon Tooth. Ang mga ito ay may kalayaan at hindi fixed ang oras ng pagprotekta sa lungsod. Kailangan lang nilang magpakita sa mga mapanganib na sitwasyon at makakatanggap sila ng sahod bawat taon, ngunit sinabi niyang hindi mura ang tuition ng Superhuman Institute. Nabigla si Ming-Hi sa alok, at sinabi ni Luo Lin na hindi nila kukunin ang kalayaan niya at maaari siyang pumili ng misyon basta't tutulong siya ng 2 beses sa isang taon para sa sahod. Tahimik na sinabi ni Ming-Hi na maaari nilang kontaken siya anumang oras dahil tungkulin ng bawat superhuman ang maglingkod sa bayan. Tinawag siyang madaldal ni Luo Lin, at tinanggap ang kanyang sagot bilang, oo. Sinabi niyang magiging isang Dragon Tooth agent si Ming-Hi, at inaasahan niya ang pakikipagtulungan dito. Ngumiti si Ming-Hi at sinabing ganoon din siya. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Ming-Hi sa puno kung saan dati nakasandaw si Luo Lin, ngunit wala na ito roon. Nilapitan siya ng kanyang ate habang nag-iinat. Sinabi nitong naubos na ang lahat ng ice cream at tinanong kung sino ang tumawag sa kanya. Sinabi niyang mula sa isang opisyal na organisasyon iyon at binigyan siya ng part-time na trabaho na may mataas na sweldo, kaya hindi na kailangang magpakahirap ng kanyang ate, at maaari na silang makakuha ng bagong bahay. Hindi makapaniwala ang kanyang ate at sinabi nitong dapat nilang ipagdiwang ito at kumain ng masarap. Nagdesisyon silang kumain ng seafood sa hapunan, at masaya silang kumain hanggang sa nabusog. Pinasuot niya ang ate niya ng mga bagong damit, at sa wakas ay lumipat sila sa bagong bahay. Habang nag-uusap sila sa balkonahe, sinabi ni Ming-Hi sa kanyang ate na masaya siya kahit inuupahan pa rin ang bahay at inaasahan niyang mabibili ito balang araw. Sinagot naman ng kanyang ate na maganda na ang kanilang buhay, ngunit sinabi ni Ming-Hi na magiging mas maganda pa ito. Habang nag-uusap sila, binanggit ng kanyang ate ang misteryosong bayani ng Lanyang City, at sinabing magpasalamat siya sa bayani para sa kanya. Nabigla si Ming-Hi, ngunit sinabi ng kanyang ate na mahalaga ang pagpapasalamat. Narinig niya na nakipaglaban ang bayani sa isang halimaw na mas malakas sa kanya para protektahan ang lungsod, isinugal ang kanyang buhay at hindi tumakbo. Sinabi ng kanyang ate na ang mga bata sa park na nakakakain ng ice cream, ang kanilang bagong bahay, at ang mapayapang buhay ng lahat sa lungsod ay dahil sa mga superhuman. Sinabi niyang siguraduhing magpasalamat kay Ming-Hi sa oras na magkaroon siya ng pagkakataon, habang tinatapik ang balikat nito. Sinabi ni Ming-Hi na tatandaan niya ito.
Sa banyo, sinabi ni Minghee sa sarili na walang kailangang magpasalamat sa kanya dahil handa siyang isakripisyo ang lahat para sa proteksyon ng kanyang ate mula ngayon. Nagsimulang magsanay ng masidi si Minghee, pinalakas niya ang kanyang core, strength, endurance, technique, at kaalaman, pati na rin ang pagsasanay na may praktikal na aplikasyon. Lumikha ang goddess ng isang simulation ng mutant na si Dr. Zhao para sa kanyang pagsasanay sa labanan, at ikinatuwa ito ni Minghee dahil hindi pa niya pinapatawad ang ginawa nito. Sinabi ng goddess na ang pangunahing layunin niya ay ang pagpapalakas ng kanyang katawan dahil hindi naman mahina ang kanyang kakayahan sa labanan ngunit hindi makasabay ang kanyang katawan sa kanyang utak. Sinabi rin ng goddess na nasa Moonglow rank ang kasalukuyang ranggo niya, at kailangan niyang maabot ang Sunblaze rank upang hindi siya madaling mamatay habang nakikipaglaban sa simulation ni Dr. Zhao. Habang pinag-uusapan nila ito, tinanong niya ang goddess kung makakaya niyang pakawalan ang absolute domain ng Zuan Fist, kapag narating na niya ang Sunblaze rank, at sumagot ito ng oo, at magiging isang Red Sovereign talent ang kanyang Zuan Fist. Sinabi ng goddess na kapag nagawa niyang pakawalan ang kanyang absolute domain, marirealize niya na parang langgam lamang si Dr. Zhao. Naalala niyang sinabi ng kanyang guro na ang mga talento ay nagbibigay sa mga tao ng kakayahang lagpasan ang kanilang mga limitasyon, at naisip niya na natatangi ang kanyang mga kamao. Naalala niyang tinanong niya ang guro tungkol sa Red Sovereign Talent, ngunit sinabihan siyang maghintay hanggang makarating siya sa Superhuman Institute bago matutunan ang tungkol sa mga talentong iyon. Sinabi ng goddess na ang isang Red Sovereign Talent ay magbibigay sa gumagamit ng isang absolute domain kung saan lubos na tataas ang kanilang superpowers, at mahihigitan ang kanilang kalaban, katulad ng isang laro kung saan ang gumagamit ang nagtatakda ng mga patakaran. Sinabi ni Minghee sa goddess na gusto niyang maranasan ito, at tinanong niya kung may paraan ba upang masimulate ito, ngunit sinabi ng goddess na wala. Tinuruan siya nito na dapat ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang Ultimate Soul Art at huwag isipin ang paggamit ng isang Red Sovereign Talent, nang hindi pa pamilyar sa kanyang Violet Soul Rank Talent. Sinabi niya sa goddess na ang kanyang Ultimate Soul Art ay nangangailangan ng sapat na dami ng mga marka upang gumana, at pinalad siyang makagawa ng 49 na marka ng kamao kay Dr. Zhao, kung hindi ay maaaring namatay siya. Tinanong niya kung magiging mas malakas ba ang Star-Marked Galactic Fist, kung mas marami siyang maiiwang marka. Habang nagpo-project ang goddess sa ere ng kanyang Ultimate Soul Art, kinumpirma nito ang kanyang teorya, at sinabing 49 na marka ang minimum na kinakailangan para sa activation, kaya't ang kanyang mga suntok ay dapat mas tiyak. Kailangan niyang samantalahin ang kanyang paligid at gamitin ang kanyang explosive fists para makapagpatong ng mas maraming marka ng kamao. Tinitigan ni Minghee ang projection ng mabuti, habang sinasabi ng goddess na kaya niyang gamitin ang kanyang Zuan Fist at Ultimate Soul Art ng mas maaga kung gagawin niya ang mga mungkahi nito. Pagkatapos ng isang buwan, sa istasyon ng tren, si Minghee at ang kanyang kapatid na babae ay nagpapalitan ng pamamaalam. Habang hinihila ang kanyang mga bagahe papunta sa tren, sinabi ni Minghee sa kanyang kapatid na huwag malungkot dahil magtitest lang siya at hindi pupunta sa isang battlefield. Sa Nando Industrial Zone, ang lugar ay natatakpan ng pulang aura, at makapal na fog. 2 gwardya ang nagpapatrolya sa lugar, at nagpasya silang huwag nang suriin ang natitirang bahagi ng lugar dahil masyadong malaki ang fog, at hindi na nila makita ang kanilang daan. Si Old Wang ay nagreklamo sa malamig na panahon kahit hindi pa Setyembre. Habang naglalakad pabalik, napansin ni Old Wang na hindi pa sila nakakarating sa pabrika, kaya tinanong siya ng isa pang gwardya kung nagkamali ba sila ng daan. Sagot niya na imposibleng magkamali siya dahil 10 taon na siyang naglalakad sa daan na iyon kahit nakapikit. Nang makarating sila sa pabrika, may narinig silang tunog. Kaagad na tumingin si Old Wang, at itinapat ang kanyang flashlight sa pinagmumulan ng tunog. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang kinakain ng isang higanteng gagamba ang kanyang kasama na humihingi ng tulong. Tumakbo si Old Wang na nanginginig sa takot at sumisigaw, patungo sa control room. Habang humihingal, sinara niya ang pinto sa likuran niya, at nagmamadaling tinawagan ang kanyang telepono, nang mapansin niya ang isang taong hugis sa labas ng bintana. Kaagad siyang lumabas para babalaan ang tao sa panganib, ngunit sa kanyang pagkagulat, isang babaeng halimaw na may matutulis na ngipin, kumikislap na mga mata, at mga buhok na parang tentacle ang bumungad sa kanya paglabas niya ng pinto.
Isa sa mga buhok nito ay tumusok sa kanyang tiyan, at itinaas siya sa ere habang ang isa ay tumusok sa kanyang bibig, at ang isa naman ay bumalot sa kanyang katawan. Nang bitawan siya ng halimaw, isa na siyang tuyot na bangkay na bumagsak sa lupa. Sa paligid ng mga simenea ng pabrika, isang higanting halimaw ang tila nagpapatrolya sa lugar, habang ang isang babaeng manggagawa ay nakaluhod sa loob ng isa sa mga simenea, tinatakpan ang kanyang bibig habang umiiyak upang maitago ang kanyang presensya mula sa halimaw na nakapaligid. Samantala, si Minghi ay nakasakay na ngayon sa isang tren, at kausap ang kanyang kapatid na babae sa telepono na nag-aalala sa kanya. Pinakalma niya ito na mayroon siyang sapat na pera at nakapagtanong na siya sa isang kaklase na maghanap ng magandang tirahan para sa kanya. Tumawag ang isang middle-aged na babae sa train attendant na nag-iikot para humingi ng baso ng tubig, at tinanong kung gaano pa ba katagal bago makarating sa Nando. Sinabi ng attendant na si Tanzin na may 1 oras pa ang natitira. Dahil simula na ng pasukan, tinanong niya ang babae kung dinala ba niya ang kanyang anak sa Nando para mag-aral. Ang anak na si Fang Nianrong, na nakaupo katabi ng kanyang ina, ay magalang na ngumiti habang ipinagmamalaki ng kanyang ina sa train attendant, na pumapasok ito sa Superhuman Institute sa Nando, at nakuha ang pinakamataas na score sa Lanyang City sa pagsusulit. Narinig ng mga pasahero ang usapan, at binigyan si Fang Nianrong ng mga papuri dahil sa pagiging maganda, kamangha-mangha, at natatangi. Isang bata na nakaupo sa harapan ng kanyang ina ay yumuko at inabot kay Fang Nianrong ang isang notebook at panulat. Hiningi ng bata na isulat siya ng isang bagay para sa swerte sa hinaharap kapag kinuha niya ang pagsusulit sa Superhuman Institute. Naisip ni Minghi na kahanga-hanga si Fang Nianrong dahil nakapasa siya sa sarili niyang lakas, at nakakuha ng mataas na marka. Habang tinitingnan siya ni Minghi, ibinalik niya ang papel sa bata at sinabing mag-aral siyang mabuti. Biglang huminto ang tren, kaya't ang babae sa tabi ni Minghi ay napilitang bitawan ang telepono na hawak niya para hindi siya mabangga sa upuan sa harap. Ngunit hindi nito naprotektahan ang batang hawak niya mula sa pagbangga rin sa upuan. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Minghi, at naprotektahan ang ulo ng bata gamit ang kanyang kamay. Nakita iyon ni Fang Nianrong, at kinilala ang bilis ng kilos ni Minghi. Nagkakagulo na ngayon ang mga pasahero ng tren dahil sa kakaibang fog sa labas kahit kanina lang ay maliwanag ang kalangitan, at wala ring signal ang kanilang mga telepono. Tumayo si Minghi at iniangat ang telepono para subukang makahanap ng signal. Tumingin ang bata mula kanina sa bintana at nakakita ng kakaibang figures sa labas, kaya't sinabi niya sa ina na may nakita siyang kakaiba, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito, at sinabihang tumigil sa kasasabi ng kalokohan. Sinilip din ni Minghi ang bintana, pero wala siyang nakita kundi ang fog sa labas. Ipinahayag ng alarm system na may di inaasahang aksidente ang tren, at hiniling sa lahat ng pasahero na manatili sa kanilang mga upuan para sa kaligtasan habang sinusuri ang tren. Nagtaka si Minghi kung ano ang aksidenteng iyon kaya't tumayo siya para tanungin ang attendant ng tren tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanya ng attendant na bumalik siya sa kanyang upuan upang maiwasan ang anumang abala. Ipinakita ni Minghi ang kanyang badge, at sinabing siya ay isang superhuman, kaya mas mabuting ipaalam sa kanya kung may kakaibang nangyari. Inirapan siya ng attendant ngunit sinabing sumunod sa kanya sa harap ng tren para pag-usapan ang sitwasyon. Sumama rin si Fang Nianrong na ngayon ay nasa likod ni Minghi, at sinabing siya rin ay kalahating superhuman kaya maaari siyang makatulong sa mga kritikal na sandali. Nag-uusap ang mga operator ng tren tungkol sa sitwasyon at iniisip na wala silang magagawa dahil wala raw superhuman sa tren, kaya hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Mabilis namang ipinakilala ng attendant ang dalawa, at ikinatuwa ng mga operator ang balita. Tinanong nila ang kanilang mga grade, ngunit medyo nadismaya nang ipakita ni Minghi ang trainee badge niya at ang enrollment papers ni Fang Nianrong. Sinabi ni Chi Ming, ang safety officer, na hindi sila makakatulong dahil hindi nila alam ang peligro sa labas. Ngunit binanggit ni Minghi na mas mabuting kumilos kaysa manatili sa gitna ng kawalan na posibleng magdulot ng mas malaking panganib, kaya kailangang makarating sila sa lugar na may signal para makatawag ng tulong. Sumang-ayon ang konduktor sa kanyang mga sinabi at sinabihan sila na mag-ingat. Sinabi ni Minghi kay Fang Nianrong na manatili sa loob ng tren dahil hindi pa siya nakapasok sa paaralan,
kaya't delikado para sa kanya na sumama. Ngunit tumutol si Fang Nianrong at sinabing trainee lang naman si Ming He, kaya kung siya ay pwedeng sumama, siya rin. Hindi na siya pinigilan pa ni Ming He at sinabihang manatiling malapit dahil kakaiba ang fog. Inutusan niya ang train attendant na isara ang pinto at buksan lamang ito para sa kanila kapag bumalik na sila. Kaagad na nilock ng attendant ang pinto matapos lumabas sina Ming He, Fang Nianrong, at Chi Ming. Tinanong ni Chi Ming si Ming He kung bakit kailangang utusan ang attendant na sanay naman sa kanyang trabaho. Sumagot si Ming He na nag-iingat lamang siya. Tinatanong niya kung posible bang ang fog ang sanhi ng paghinto ng tren. Sumagot si Chi Ming na maliban na lang kung may problema sa riles, hindi hihinto ang tren. Samantala, ang train attendant ay nagbabantay sa pinto habang kinakabahan. Nang masilip niya sa bintana ang figure ng isang batang babae, lumapit siya para sana papasukin ito dahil delikado sa labas. Naalala niya ang utos ni Ming He kaya hindi niya ito binuksan. Nagsimulang kumatok ang batang babae at patuloy na tinitingnan ng attendant ang bata mula sa loob. Isang matabang lalaking kalbo ang nakapansin sa batang babae, at sinabihan ng attendant na papasukin ito dahil baka mula ito sa ibang bahagi ng tren. Hindi siya pinansin ng attendant at patuloy lang na nakatingin sa labas. Nagreklamo ang lalaki at sinabi na natural lang na papasukin ang isang kumakatok at baka nag-iisa at natatakot ang bata. Sinabi ng attendant na hindi niya bubuksan ang pinto dahil sinabi ng superhuman na hindi dapat ito buksan para sa iba kundi sa kanila lamang. Galit na ngayon ang lalaki at nagsimulang maglikha ng eksena, sinasabing malamig ang puso ng attendant. Tinulak niya ito at ipinilit na buksan ang pinto. Nahulog ang attendant sa sahig, at nagmura ang lalaki habang may ngiti, binuksan niya ang pinto at inabot ang kamay sa bata. Nang mahawakan niya ang buhok ng bata, nagbago ang kanyang ekspresyon sa takot, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tentacles ng bata ay pumulupot sa kanyang katawan at hinayla siya palabas ng tren. Sinubukan niyang kumapit sa pinto ngunit nadulas ang kanyang kamay. Ang train attendant, na nanginginig sa nakita, ay pinilit bumangon at tumakbo. Ngunit tumigil siya at muling isinara ang pinto dahil inalala niya ang kaligtasan ng mga pasahero. Nakapikit ang kanyang mga mata, at may takot habang hinayla siya ng mga tentacles papunta sa madilim palayo sa tren.